Ngayong araw no ay i-update ko na rin kayo sa ating binibreed no na mga patani na manok. So mayroon kasi natatanong no, nabasa natin sa ating comment section na kung may update na ba tayo sa ating mga patani no na mga manok na binibreed. So ito na, meron na tayong mga sisiw dito no, hindi nga lang karamihan pero at least meron na rin tayong mga offspring ng ating mga patani na mga binibreed. So ito, meron na tayong mga sisiw dito at saka meron tayong inahin no, na inilagay dahil sa maliit lang kasi yung mga sisiw natin, nasa mga 15 heads lang yata no, yung mga sisiw natin, kaya hindi muna natin no, nilagyan ng pailaw at inahin na lang yung ating inilagay. So ito na yung mga native natin no, na mga patani. So ito sila no, nasa mga 15 heads ito at saka meron pang nauna nito sa kabila. So ayan sila no, nasa mga 1 week na ito simula nung napisa sila no. So ito na no, yung mga ito yung mga ika-3 batch kasi pangatlong batch na no yung mga na hatch natin na mga patani. So ito na sila. So sa kabila tingnan din natin no, sa kabila yung ating mga patani. So ito na rin no, yung dito sa kabila na mga patani. So ito sila. So ito ay nasa mga 10 lang siguro na mga sisiw at saka meron ding inahin tayo dito no na inilagay dahil hindi kasi karamihan, sayang yung kuryente natin pag lagay tayo ng pailaw tapos maliit lang no yung sisiw natin. So nilagyan muna natin ng inahin para siya yung magsisilbi no na magbigay init sa ating mga sisiw. So ayan sila. So meron din tayong inilagay dito no na rice hull. So para makasave din tayo sa kuryente. So ito yung mga pangalawang batch at yung mga naunang batch bali 10 piraso yun. Ang problema lang ay napasok no yung kabila natin, yung kabilang brooding area natin napasok ng daga, kaya yung 5 piraso ay kinain ng daga. Tapos 5 na lang no yung natira sa atin. So medyo malaki na nandoon sa ating growing area na no. Nilagay natin sa ating growing area. So ito naman no, yung ating mga in-air dry na mga sapal ng niyog no. Ito yung source no ng ating mga patuka ngayon. So marami ito. Every other day ay halos kukuha tayo no ng mga kalahating sako mula doon sa ating kaibigan na gumagawa ng suman. So ito siya, in-air dry natin para hindi siya no mas mabubulok. So in-air dry natin diyan para matutuyo siya no, para hindi siya mabubulok dahil pag hindi natin ito in-air dry ay mamumolds. Na-experience kasi natin dati na hindi natin in-air dry, mga 3 araw na siguro ay nagsisimula na no na mumolds yung ating mga sapal. So ito, kahit mga 1 linggo, dito lang siya, naka-air dry, hindi siya mabubulok. Ito yung source natin ngayon ng patuka sa ating manok, kaya malaki yung na-save natin no, sa ating patuka. Dahil kung hindi tayo nakahanap ng pamaraan, no, kung hindi tayo nakakuha ng ganito karami na mga sapal ng niyog ay talagang malaki no, yung gastos natin dito sa patuka. So ito mga almost kalahati din no yung nasa-save natin sa ating feed cost buwan-buwan dahil sa sapal no ng niyog. Ihahalo natin ito sa ating patuka no ng ating mga manok, sa ating mga breeder at pati doon sa ating mga grower. So ayan na no. So hayaan natin siya dyan hanggang sa matuyo. Araw-araw ay hinahalo-halo natin no para yung nasa ilalim ay umimabaw naman siya para matutuyo siya. Ihahalo natin ito sa ating patuka no ng ating mga manok, sa ating mga breeder at pati doon sa ating mga grower. So ayan na no. So hayaan natin siya dyan hanggang sa matuyo.